Hindi mapakali si Jade sa hawak niyang kapirasong notepad kung saan nakasulat ang mensaheng nakaagaw ng atensyon niya. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa shop. Bakit may pakiramdam siya na galing sa asawa ang mensaheng iyon? Pero sa kung anong kadahilanan ay ito ang naiisip niya. Kahit hindi sila magkasama sa iisang bubong, kahit hindi niya alam kung may kasama na itong ibang babae sa mga gabing naghahanap ito na makakatabi sa kama. Alam niyang baka isang araw ay iaabot na lang nito sa kanya ang annulment papers. Pero may isang bahagi ng puso niya ang nagbubulong na baka galing dito ang mensaheng iyon. Ano yan? Tanong naman sa kanya ni Vander. Hindi ito nakangiti at formal ang bukas na mukha nito. Bigla na lamang itong dumating sa opisina niya. Nakasuot ito ng formal. Isang bagay iyon na bago rito. Palagi nitong sinasabi noon na hindi ito nababagay sa opisina at mas gugustuhin itong nasa field ito kaysa ipako sa likod ng executive chair. Bakit bigla ito nagbago ngayon? Was he trying to be like Alexander? Wala. Tumikim naman si Jade. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong ayaw mo na kitang makita? Mahinahon pero may diin niyang sambit dito. Ngumiti ito ng tipid at matabang. Itutulak mo ako palayo ngayon dahil lang nakita ni Alexander na hinalakan kita. Kumuyom naman ang mga kamay ni Jade. Walang kinalaman dito sa Alexander. My decision has got nothing to do with Alexander. Ang paghalik mo sa akin ang dahilan. Inaasahan mong maniniwala ako niyan? Napipigtas na ang lubi ng pasensya niya. Binigyan man niya ito ng maling akala. Gusto niyang manlumo. Ayaw niyang nasaktan ito. At bakit hindi? Hinalikan mo ako without my consent. Magkaibigan tayo, Vander. At ayaw kong masira ang we are not just friend. Nauunawaan mo ba ako, Jade? Ikaw lang ang nag-iisip na magkaibigan tayo. Sa mata ng mga tao, lalo na sa San Ignacio, ikaw ay asawa ko. Asawa kita, Jade. Vander. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Napatingin sila sa pintuan na biglang umalingaw-ngaw. Ang ingay na nabasag na baso. Mayeng. Napatingin siya sa nagkalat na bubog sa paanan nito. Maingat nitong sinamsam ang nabasag na baso at mabilis na tumuwid. Ma'am, may asawa na po kayo? Hindi makapaniwala nitong tanong. Palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Vander. Lalapitan na sana niya si Mayeng pero inagapan si ni Vander sa kamay. Mariin siyang hinawakan nito. Oo, may asawa na ang mamo. Anito sabay hapit sa kanya papalapit. Vander! Sikmat naman niya sa lalaki. Hindi totoo, Mayeng. Okay lang po, ma'am. Safe po ang sekreto niyo sa akin. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito at nakangiti sa kanya. Nang mailapat ni Mayeng ang pintuan, ay kaagad niyang hinarap ang lalaki. Ano bang nangyayari sa iyo, Vander? Hindi ikaw to. Siguro hindi mo ako magawang mahalin dahil magkaiba kami ni Alexander. Siguro gusto mo yung kagaya niya na kahit ano pa ang gawin mo, ay hindi magbabago ang katotohanang hindi tayo mag-asawa. Kahit ipagsigawan mo pa sa buong mundo na mag-asawa tayo, alam mo sa sarili mo na hindi tayo minsan man lumampas sa pagiging magkaibigan. Bumuntong hininga siya. Mahalaga ka sa akin dahil ikaw ang taong hindi umalis sa tabi ko, lalo na noong mga panahong nasasaktan ako. Mahalaga ka sa akin dahil mahal kita. Pero hindi sa paraang hinahangad mo. Dahil alam mo ang totoo. Kasal ako sa kapatid mo, Vander. Mariing napamura naman si Vander. Wala akong kapatid na mang-aagaw. Nanlalaki ang mga mata niyang napatitig kay Vander.
Ngayon niya lang nakitang nagalit ng husto ang lalaki. Walang inaagaw sa Alexander sa'yo. Meron. Inagaw niya ang atensyon ng papa. Pero okay lang. Dahil kahit anong gawin niya, ay hindi niya mababago ang katotohanan anak din ako ng papa. At hindi niya ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Bilang isa ring akong valyente. And then there's you. Mula pagkabata mahal na kita, Jade. Nauna akong mahalin ka. Tayo ang magkasamang lumaki. At kung hindi dahil sa kanya, siguro natutunan mo rin akong mahalin. Pero nanggugulo siya. Ginugulo niya ang isipan mo. Hindi makuha magsalita ni Jade. Hindi niya alam na ang mga ganitong bagay ang tumatakbo sa isipan ni Vander. Kahit noon pa man. Iniisip ba nito na gusto niyang paalisin ito dahil gusto niya si Alexander? Iniisip ba nito na kung wala si Alexander, ay maaaring ito ang mahalin niya? Vander, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Tumiimbagang naman ang lalaki. Bumaba ang tingin nito sa notepad na hawak pa rin niya. Walang pasabing inagaw nito iyon at binasa. Nakita niyang napatiimbagang ito. Bakit hawak mo ito? Imbes na magsalita ay nanatiling nakatitig lang siya rito. Ako ang gumawa nito. Tapos, itatapon mo lang. Wala namang halaga sa'yo to, di ba? Lahat ng ibinibigay ko. Tumalikod na ito matapos lamukusin at itapon sa mesa niya ang kapirasong papel. Napatitig siya sa nilakawmos na notepad. Kay Vander ba talaga galing iyon? Bakit umaasa siyang kay Alexander galing ang mensaheng yon? Napailing siya. Hindi na dapat siya umasa sa isang bagay na imposibleng mangyari. Napatili si Jade na matanggap ang imbitasyon sa Gawad Parangal para sa mga bagong binhi ng sining. She was one of the top 10 emerging artists in the city. Kahit siya man ay nagulat sa pagkilalang iyon. Kahit isa sa panaginip ay hindi niya naisip na darating ang araw na ito. Ang kanyang panaginip ay tila napakaliit lang. Napakaliit lang at napakasimple ng mga pangarap niya. Ang pangarap niya lang noon ay maging simpleng mabahay ni Alexander, ang amo nila sa San Ignacio, ang anak na may-ari ng villa na binabantayan ng mga magulang niya, ang tagapagmana na malawak na lupaing pagmamay-ari ng mga valyente at ng mga naglalakihang kumpanya ng pamilya nito. Thinking about it now, her dreams weren't that simple after all. Natawa siya ng mapakla. Naging ilusyonada nga pala siya noon. Mula pagkabata ay wala itong gusto sa kanya. Tinatrato siya nito bilang kapatid. Pero she crossed the line. Naging makulit siya at mapilit. Kaya naman nahirapan siya. Congratulations, ma'am. Deserve niyo po yan. Dahil magaling po talaga kayo. Masayang bulalas naman ni Mayeng. Samahan mo ko. Mag-shopping tayo, ma'am. Kumunot naman ang noo niya. Shopping para saan? Ito naman si ma'am. Para po sa susuotin niyo sa event na yan. Ikaw ang magiging pinakamaganda doon, ma'am. Di ba po? Nabanggit niyo dati na reyna kayo dati ng San Ignacio. Ipakita niyo, ma'am, sa mga tao kung gaano kaganda ang reyna ng San Ignacio. Napangiti na lang siya. Sige na nga, Tara. Alexander was about to sip his wine, but his hand froze. Mula sa kinaupuan sa loob ng mamahaling restaurant na nasa malaking mall, ay tanaw niya sa labas ng salaming pader. Sa katapat na butik ang pamilyar na figura ng asawa. Nakatagilid ito at namimili ng mga nakahanay na formal dress. She was wearing her usual casual jeans and shirt and pair of running shoes. Nakatali lang patalikod ang buhok nito.
Naalala niya ang araw na umuwi siya sa San Ignacio at natanaw itong nangangabayo. Tila halos mawalan siya ng hininga sa matinding paghanga sa asawa. Nagkusang gumalaw ang mga paa niya at natagpuan na lang niya ang sariling nakatayo na siya. "Hey, saan ka pupunta?" Tanong naman sa kanya ni Albert. Magkikita-kita sana sila ni Alex at ni Sian sa restaurant. Gusto sana ng mga ito sa club na sila magkita pero tumanggi siya dahil ayaw niyang maglasing. Kaya ngayon laging malinaw ang kanyang isip kung gaano siya kaswerte ngayon sa asawa. "Oh, is that woman again?" Sambit naman ni Albert. Pareho na sila ng tinitingnan. "Every time she's around, you glow. Differently. Bakit hindi mo nalang kasi ligawan? Halata namang gustong gusto mo siya." Tinapunan niya na masamang tingin ang kaibigan at dumiretso sa katapat na butik. Namataan niya agad ang asawa na nasa cashier. Nakatalikod ito sa kanya at iaabot na lang sana ang bayad sa babae. Pero hindi iyon natanggap ng huli dahil napanganga sa kanya ang cashier. "Miss, bayad ko po." Ulit naman ni Jade. Napakaganda ng buhok nito at napakahaba. Parang gusto niyang haplusin ang buhok nito. Napubuntong hininga siya. Nagawa na niya ito noon kay Jade. Bumuntong hininga siya at banayad ni hinawa patagilid ang kamay ng asawa. Kinuha niya ang leather wallet at nag-abot ng lilibuhin sa cashier. "Ako ang magbabayad ng dress. Keep the change." Marahas na napasinghap naman si Jade at bumaling sa kanya. Lalo na at ang sarap titigan ng mga labi nito. Napatingin kay Jade ang cashier. Malinaw ang pagkainggit sa mga mata nito. Sana all. Nakasimangot nitong usal. "Ako ang magbabayad ng damit ko." Apila naman ni Jade nang mahamig ang sarili nito. "Next time, but today, this is on me." Napahakbang ito patalikod. "Hindi ko kailangan ng pera mo." Pagmamatigas naman ito sabay kurap nang biglang kumislap ang kamera mula sa kung saan. Nang lumingap ito sa paligid ay nakita nitong nakatuon na sa kanila ang mga nag-uusyo sa mga mata ng tao. "I know, but I insist." Bago pa ito makapagsalita ulit ay hinalikan na niya ito sa pisngi at mabilis na nagpaalam. Kung bukas ay nasa periodiko na ang pictures nila ni Jade, ay 8 kaso sa kanya. At least, he was with her and she was with him. Hindi naman siguro masama iyon. "Brace yourself. You'll be in the headlines tomorrow with your wife." Aniya sa sarili. "Congrats and see you around, Jade." Habang naglalakad papalayo ay hindi niya napigilan ang pagsilay na matamis ng ngiti sa mga labi niya. "Sir, wedding ring po ba yung suot ninyo?" Hindi napigilang pangungusisa naman ni Bianca. Kaninang umaga pa lang, nang may pinapermahan ito sa kanya, ay nakita na niya ang kuryosidad sa mga mata nito. Ilang beses na rin itong nahuling nakasulyap sa kamay niya. Tipid naman siyang napangiti rito at nagpatuloy lang sa pagtatype sa kanyang computer. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang pangahaba ng leeg ni Bianca. Napilit sinisipat ang singsing niya. Tinapos niya ang pirmahan ng dokumento at ibinalik iyon sa sekretarya. Pagkatapos ay tinitigan niya ang singsing at muling humiti rito. "Wedding ring? What do you think?" "Siyempre imposible po, sir. Wala naman po kayong asawa eh." Nakibit balikat lang si Alexander. Namilog ang mga mata ng sekretarya niya. "May asawa na ho kayo, sir?" Takang napakamot naman ito sa sentido. "Wala naman ho kayong nakakadate lately, kaya parang malabo naman ho. Napansin kong mailap kayo sa mga babae ngayon." "Imposible ba talagang paniwalaang may asawa na ako?" Wika niya rito. Tumikim naman si Bianca sa sinabi niya. Akala siguro nito ay nainsulto siya. Umirit agad ito ng paumbawi sa kanya. "Uso naman ngayon, sir, ang mabilisang kasal, hindi po ba? Hindi na nakapagtataka
Isagwapo niyong yan. Siyempre naman, maraming papayag agad na babaeng maging may bahay niyo. May tawag dun, di ba, sir? Pumitik pa ito sa hangin. We've been married for 10 years now. Bianca, pagtatama naman niya rito. Dalaglag naman ang panga ng babae. 10 taon na po kayong kasal, sir? Tumango pa siya rito at hindi mapigilang mapangiti dito. Paanong ibig sabihin, bakit, sir? Tama na ang tanong. Sinagot ko na ang tanong mo, kaya sana naman matapos na yung kuryosidad mo. Para namang mas lalo akong na-curious, sir. Baka pwedeng humirit ng isa pang tanong, sir. Sinulyapan lang niya sa mukha ang sekretarya at ngumiti saka tutok ang mga mata sa laptop. Maging siya ay napapasulyap din sa wedding ring niya. It felt so good to see his finger na nakasuot doon ang kanyang wedding ring. Alam niya sa kanyang sarili na kasal na siya at may pananagutan na siya. Please po, sir. No promises, but go on, ask away. Ano ho ang pangalan ng asawa niyo, sir? Napangiti naman siya. Love. Love po ang pangalan ng asawa niyo, sir? Nope. Nagtaka naman si Bianca. Nagsalubong ang mga kilay nito sa pagtataka. She is the love of my life. Si sir naman eh. Hindi ako nagbibiro. Totoo yon. My wife is the love of my life. Hindi pa nga lang niya alam iyon. Anang isipan naman ni Alexander. Pero gagawin niya ang lahat para maiparamdam kay Jade na mahal niya ito. At ito pa lang ang babaeng nagpatibok sa puso niya. Sige na, Bianca, bumalik ka na sa pwesto mo. Marami pa tayong tatapusing trabaho. Aniya at ngiti-ngiti pa rin. Walang nagawa ang sekretarya kundi ang tumalima. 3 katok sa pintuan bago sumungaw ang ulo ni Bianca. Sir, may ipapagawa po ba kayo? Nakatayo siya sa tabi ng pader at nakatanaw sa mga nagtatayugang gusali. Bumaling siya sa sekretarya at umiling. Wala na. Pwede ka nang umuwi. Imbes na tumalikod na ay nanatila sa pintuan ng babae. Pinanunood nito ang paghaplos niya sa singsing at paghinga niya ng malalim. Sir, may problema ho ba kayo? No, I'm fine. Ngumiti siya rito at napailing. You know what? Yes, I need to ask you a few things. Maupo ka muna. Iminusyon niya ang upuan sa tapat ng executive desk niya. Ano po yun, sir? Inayos nito ang pagkakaksukbit ng bag sa balikat nito sa kanaupo. Napangiwi naman siya. I don't know how to ask you this. Kahit na ano pa yan, sir. Napatiimbagang naman siya at napailing. Paano bang magpakilig ng babae? Nang titigan niya ang sekretarya ay nakatitig lang ito sa kanya. Bianca, wika naman niya rito. Po? Yun po ba talaga ang gusto niyong malaman, sir? Paniniyak naman ni Bianca. Yes, and tell me quick. Dahil parang matutunaw na siya sa hiya dito. Hindi na yata niya kayang tagalan ang mga titig sa kanya ng sekretarya. Sino ho ba ang gusto niyong pakiligin, sir? Nakangisin itong tanong sa kanya. Gusto niyang pilipitin ang liig ng sekretarya niya. Of course, my wife. May iba pa ba dapat na pakikiligin? Nahaplos niya ang batok sa tensyon na nanalaytay sa kanyang ugat. Kalimutan na lang natin ito. Umuwi ka na. Sir, bibigyan kita ng tips kung paano pakikiligin si Mrs. Valiente. Kinindatan pa siya ni Bianca. Paraan ba nito iyon para sabihin kumalma lang siya? Dahil hindi naman yun nakakatulong sa kanya. Madali lang naman pakiligin ang mga babae, sir. Iparamdam mo lang sa kanya misis mo na palagi mo siyang naaalala. Kumunot naman ang noo ni Alexander. How do I do that? I-text niyo po siya. Tanungin niyo po siya kung kumain na ba siya. Kung okay lang ba siya. Kung ano nang ginagawa niya. Ganun, sir. Huwag lang pasobrahan kasi baka makulitan naman po sa inyo. Text? Hindi siya marunong mag-text. Gusto lang niya ay tumawag. But text? Napabuntong hininga siya. Okay, fine. Pwede namang subukan. Wala namang mawawala sa kanya.
Okay, I'll do that. Ngumiti na malawak naman sa kanya si Bianca. Nakakakilig naman po kayo, sir. Ang cute niyo palang maging asawa. Tumunog naman ang cellphone nito. May text message galing sa asawa nito. Pinakita nito iyon sa kanya. Ito po, sir. Galing sa asawa ko. Basahin niyo po. Mga ganitong text po. Uuwi ka na ba? Ingat ka. Ipagluluto kita ng paborito mong sinigang. I love you, mahal. Basa niya sa text message ng asawa naman ni Bianca. Kahit naman kasi sa mga naging nobya o kafling niya noon, ay hindi siya mahilig magpadala ng text message. Ginawa lang niya ito noon. Noong ka-text niya si Jade. Noong bata-bata pa sila. Sir, bukas na lang po ang ibang tips ha. Ipagluluto kasi ako ng sinigang ng asawa kong si Fredo. Baka magtampo yun. Sure, Bianca. Go home safely. Thank you. Pagkaalis ng sekretarya ay kinuha niya kaagad ang sariling cellphone. Kinuha niya ang salamin sa mata at pumwesto na maayos sa couch ng opisina niya. Jade, kumain ka na ba? Isang minuto muna siyang nakipagtitigan sa tinitipang mensahe bago pinindot niya ang send. Humintay siya. Naghintay siya ng ilang minuto sa paghihintay ng reply ni Jade. Busy ba ito sa shop niya? Sinipat naman niya ang oras sa kanyang relo. 20 minutes past 8 p.m. Sarado na dapat ang shop nito. I sent you a message 20 minutes ago. Text niya ulit kay Jade. Muli siya naghintay. Okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Muli ay text niya rito. Muli ay naghintay siya ng another 5 minutes. Hanggang 5 minuto na lamang ang kinaya niya. Mariin siyang napamura. At nanggigil na siya na denial ang number ni Jade. Patuloy lang sa pag-ring ang number nito, pero hindi naman ito sinasagot. Bakit ba tawag ka ng tawag ha? Pasupladang tanong naman ni Jade. Nang sagutin nito ang tawag niya. Nag-uusok na ang cellphone ko sa kakatawag mo. So ibig mong sabihin, hawak mo lang ang cellphone mo pero hindi mo sinasagot? Oo, hawak ko. Bakit? Bakit hindi ka nagre-reply? 3 mensahe ang pinadala ko sa'yo. Ingos naman niya na parang bata. Bakit? Compulsory ba? Sarkastiko nitong tanong. May penalty ba kapag hindi nag-reply? Anong penalty naman kaya? Annulment? Mariing bumuntong hininga naman si Alexander. Ginigigil talaga siya ng asawa niya. Sarap nitong lamukusin ng halik. Napabuntong hininga naman siya. I'm not giving you the annulment, Jade. Bakit? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagmumukha ko? Hindi ka pa ba nauumay? No. As a matter of fact, looking at your pictures has become my new hobby. Every time I see your face, at mariin siyang napangiti rito. Gustong-gusto kong taniman ka ng anak. Ano kaya kung may lumabas na baby sa'yo? Alexander? Napangiti naman siya nang ma-imagine niya ang pamimilog ng mga mata nito. How about yung maraming anak? Tama na, kung ano-ano namang naiisip mo. Kung ano man ang trip mo, ipagpabukas mo na lang at pagod na ako. Kahit hindi niya ito nakikita ay nasisigurado niyang nakabusangot ito. Huminga siya na malalim. Kumain ka na ba? Baka nagpapagutom ka. Mas madali naman pala kaysa i-text pa niya. Kumain na ako. Sige na, bye. Mabilis nang pinutol ni Jade ang tawag. Napangiti naman si Alexander. Ang cute talaga ng asawa niya.